Kung yung investigasyon ng COA ay kaiba sa rekomendasyon ng Komite ng Kongreso. Ay, na kayo nangyari. Sino ngayon naman nanay? Ganun. Alam mo, mga yung hindi taga-audit. Hindi siya auditor. O, state Diba? Naku, disgrasya. Oo. Disgrasya tayo dyan, Nelson. Yan yung sinasabi natin. Dapat hinintay muna nila. Oo. Diba yun yung sinasabi ni Senador Marcoleta, noon pa. Ayun. Na, kaya niya pinapatigil. Oo. Hindi dahil sa ayaw natin na accountability. Oo. Dahil hindi ho tama eh. Ang Congress na nag-audit eh. So, hindi trabaho. saan dapat pala hinintay natin ang resulta muna ng investigasyon ng COA? Para sabihin, oy, mali itong ganito, ganyan, di ba? Eh, paano nga ito ngayon gawin natin? Paano natin ito resolve ngayon, Nelson? Eh, ang problema, Jen, yung pag-audit naman ay base pa sa international standard. Oo nga, parang mga hindi lang pala Hindi pa Pilipinas. auditor ng Pilipinas, hindi pati pala auditor ng iba yung Yun. mga eksperto pala Yung pamantayan. sa pag-audit. Yung pamantayan na ginagamit sa international Hindi na standard. ginamit yan. Ito yung ginagamit dito sa atin. Ano? Paano? Hindi na pinatawag si Piaco, si Corbache, sino pa mga pangalan pinatawag doon? Sinasabi na nga natin noon pa man, maging si Ombudsman Martinez, ay sinagot na yan sa Congress noon, di ba? Kung sinasabihan siya ni Congresswoman Franz Castro, di ba, na ang sabi ni Congresswoman Franz Castro, anong mga resibo nyo doon sa confidential part ninyo ng Ombudsman? Sino-sino nyo kanina-kanina nyo ibinigay yan? Pondo. Sabi ng Ombudsman Martinez, kung sasabihin namin kung saan ginastos ito, hindi naman ito confidential. Pinakikita natin na yun yung galing sa COA. Sumulat pala ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa COA mismo. Hindi, ito yung sulat na ng COA. Ayan o. Yun nga, kumbaga sumagot sila. Ang sulat na ito, galing sa kanila. Ayun. We are pleased to transmit annual audit report of Vice President Calendar 2024 in compliance with... Tama. Lahat naman yan papadalhan din ng yung in-audit ka dyan, opisina mo, papadalhan ka din yan. Nasabihin nila kung ano ang resulta ng audit sa'yo. Ayun. So yung mga sagot ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo ay naging katanggap-tanggap. Saan ba natin gano'n? Naging katanggap-tanggap sa mga auditors, kaya nasabi nilang fair. Kasi dyan, ang binigyan lang naman ng malisad dito, yung confidential part. O yun na nga, oo. Kaya nga confidential, di ba? Doon nga nagtalo-talo eh. Kaya nga confidential yan, dahil hindi mo pa pwedeng isa-isahin yan. Sino tao ito? Ito, totoong tao ito, totoong tao. Sa pamantayan ng COA, ang confidential fund, hindi naman ganyan ang pag-audit. Ayun na nga. Magkaiba sila ng pamantayan. Kaya nga ang problema, ang Commission on Audit, ang binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon na magsuri, mag-audit, release na resulta. Bukod sa kanila, wala ibang binigyan ng kapangyarihan. Hindi naman ang Kongreso, hindi naman ang mga congressman. Kaya ngayon, lumilitaw, tama pala talaga yung punto ni Senador Marcoleta. Tama. Pagbigyan muna natin ang report, hindi natin sinasabing napawalang sala, napawalang pananagutan ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo, kung bibigyan mo na natin ng tsansa ang state auditor matapos sa kanilang pag-audit at saka tayo pumasok. Yes, kasi yun ang trabaho nila. Hindi natin kaya di ba pinagalitan pa nga niya yung COA representative? Oo, yung babae. Bakit niya ibinigay? Oo. Hindi nila naman trabaho dito. Yun na nga. Diba? Sabi niya kasi hindi, sinabi na. Pero sabihin, hindi kayo nanindigan. Oo. Sabi niya, di ba? Sana sinagot nyo na hindi pa po tapos ang aming pag-audit. Pwede po bang ibibigay namin sa inyo ito, ang mga dokumento hinihingi nyo, tapos na namin ang ating audit.